Kamusta mga katropa? Welcome back sa akin channel Sana may matutunan kayo sa tutorial na ito Sa tutorial na ito mga katropa, ipapakita ko sa inyo o ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng charger na pang sound So gagawa tayo ng charger na pang malakihang battery na So kung naka full wave na yung mga motor nyo, papalitan nyo na lang yung charger ng full wave, tanggalin nyo yung 5 wires at ipapalit nyo itong ginawa nating charger Pero kung hindi pa naka full wave ang motor nyo, tignan nyo yung mga ibang video sa channel ko kasi meron ako mga tutorial tungkol sa pagpo-full wave ng motor So bago ang lahat mga katropa, bago natin simulan itong paggawa natin ng charger para sa sound ang paalala ko lang, bawal gamitin ang motor na walang battery bawal gumamit ng maliliit na battery sa malakas na kasi itong ating charger at saka kung hanggat maaari deep cycle na battery ang ating gagamitin Okay mga tropa, umpisa na natin ang ating paggawa ng charger. Mga katropa, huwag niyong kalimutang suportahan ang aking channel. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe upang makatanggap kayo ng tip tungkol sa pagwawiring. Okay naman mga tropa, kung malapit lang kayo sa Lingayen, Pangasinan, Artacho Street, pwede niyo akong sadyain dyan sa repair shop upang magpa-wiring kayo ng personal sa akin sa inyong mga motor. Okay mga katropa, gaya na nga sinabi ko sa inyo, bago natin umpisahan ang paggawa ng charger ay bawal nating gamitin ang motor na walang battery. Pangalawa, bawal nating gamitin ang motor na maliit yung ating battery kasi ang gagawin nating charger ay wala na siyang limit So kung naka full wave na yung motor nyo, tatanggalin yung original na charger ng full wave, yung 5 wires tanggalin nyo, ipapalit nyo lang itong gagawin natin Pero kung hindi pa naka full wave yung motor nyo, tignan nyo yung ibang videos ko kasi may tutorial ako dyan na kung paano mag full wave ng motor So kailangan full wave na yung motor nyo kasi charger na lang ang gagawin natin Hindi ko na ituturo kung paano i-full wave kasi kailangan full wave na yung motor mo at charger na lang ang gagawin So importante, malaki ang battery at huwag gagamitin ang battery pag walang huwag gagamitin ang motor pag walang battery. At hanggat maaari, kung makakita kayo ng battery na deep cycle na battery, ayun ang mas maganda kung gusto nyong pang malakasan na sound yung deep cycle na battery Kung wala naman, pwede na tong battery ng sasakyan So check muna natin mga katropa yung 5 wires na nilagay natin kasi pinull wave ko na to dati na wala pa siyang sound, mga ilaw-ilaw pa lang. So i-check natin yung 5 wires, yung labas niya sa malaking battery So ito yung 5 wires, kahit i-revolution natin i-revolution natin 12.7, 12.8 max na niya yan o kaya 12.9 max niya na. So kaya pa natin palakasin ng konti lang, papalakasin pa natin ng konti pang sound So ito yung 5 wires na nilagay ko dati nung wala pa siyang mga sound, ilaw-ilaw pa lang ang niya, ilaw-ilaw pa lang yung kanyang motor accessories So tatanggalin natin yan, yung 5 wires, pero yung pagkaka full wave niya, yung pa rin yun yung linya niya. Okay, so kung hindi pa kayo naka full wave, kailangan nyo munang i-full wave yung inyong motor o tignan nyo sa tutorial ko kasi meron ako mga tutorial dyan na pang full wave na. Okay, so tatanggalin natin yung dating charger niya, pero bago ang lahat mga katropa, kailangan muna natin ihanda o kailangan nyo ito heatsink nabili ko to sa Video OK o sa electronic shop doon nyo mabibili yan. 120 ang heatsink na yan. Okay, tapos yung heatsink lihain nyo katulad nito niliha ko na siya Okay, tapos kailangan natin itong silicone o kaya grease, thermal grease So ang trabaho natin, ba't lalagyan natin ng thermal grease to? Para yung diode may transfer niya dun sa heatsink yung init kasi mainit ang diode So mas doble yung init niya kumpara dun sa regular na 5 wires na ginagamit natin So umiinit yung 5 wires
pero mas mainit yung diode, ano. Okay, so ayun yung mga kailangan natin. Tsaka kailangan natin ng 4 na diode, ano. Ito. So, kung makakuha kayo ng 9 amperes, kaya 6 amperes, walang problema. Basta, kahit saan sa dalawang yan, 6 or 9 amperes, okay lang. Basta 4 na diode ang kailangan natin, ano. Kasi sa full wave, ito yung diagram ng full wave, yung 4 ang diode. Hindi pwedeng 3, hindi pwedeng 2. Kasi yung diagram ng full wave, 4, ano. Okay? Tapos isa pang kailangan natin ay itong tornilyo at washer, ano. Yung panglalak natin dito sa heatsink, ayan. Isang tornilyo, tapos isang washer, no. Diyan. Kasi iipitin natin yung diode diyan sa heatsink, ano, para yung init ng diode may transfer niya doon sa heatsink. Okay? So, simulan na natin gawin tong diode, no. Kung makikita nyo sa diode, meron siyang marking, ano. Nakita nyo yung white marking niya. So, yan ako muna. Nakita nyo yung white marking. Ito, dalawa. Pag salubungin nyo sila, no. Okay? Tapos i-twist nyo. Okay, ayun yung unang gagawin natin sa diode, ano. Yung dalawang white marking, pag salubungin nyo, tapos ipulupot nyo, ano. So, tignan nyo na lang yung sa video ko anong ginagawa ko, ha. Okay, nakikita nyo? Yung dalawang guhit ng marking ng diode, no. Magkasalubong sila, nakita nyo, ha. Okay, so yan. Dapat magkasalubong silang dalawa, yung white marking, ano. Yung dalawang diode uli na gagawin natin, kung makikita nyo white marking uli na diode, no. Okay, nakita nyo, ayan yan, i-focus natin. Itong white marking na to, hindi ka doon sa isa magkasalubong, di ba? Itong dalawang to magkasalubong dito, di ba? Kung nakita nyo, yung dalawang white marking magkasalubong, ito naman yung dalawang white marking, hindi naman magkasalubong. So, yung walang marking na diode, yun yung pagsasamahin nyo. No, nakita nyo? Yung naunang dalawang diode, yung dalawang lining ng white marking magkasalubong, dito naman hindi. Magkahiwalay sila, no. So ang magkasalubong, yung walang marking na diode, ano, yung walang white marking, ayun yung magkasalubong. Okay? So ganyan ang itsura ng gagawin natin, no. Yung dalawang diode pa taliwas. Pero itong dalawang marking na to, magkasalubong sila dito, no. So, tapos pag didikitin natin sila, ganyan. Oh, nahulog. Ayan, pag didikitin natin sila. Okay? So, i-twist natin yan. Yan. Ayan yung diagram ng full wave sa diode, ano? Kung magpo-full wave ka gamit ang diode, ito yung diagram niya. Pero gagamitin mo lang itong ganitong style kapag naka-sound ka at malaki ang battery mo. Hindi mo rin pwedeng gamitin ang motor na walang battery kasi magpuputukan yung mga ilaw mo. So, kung gagamit ka ng ganito, kailangan napaka-ingat mo, napaka-maintenance mo sa battery. Chine-check mo palagi yung level ng tubig, ano? So, ito na yung ating finished product, no? Kung paano i-full wave yung diode, ano? Okay? Tapos, hihinangan natin sila. I-soldering iron natin para hindi siya magkalas, ano? So, isa pa uli mga katropa, uulitin ko uli. Pag ginawa nyo to, itong ganitong style ng charger, ang paalala ko lang, wag nyong gagamitin na wala kayong battery. Pangalawa, wag nyong gagamitin yung mga maliliit na battery kasi baka lumobo. Pangatlo, gumamit tayo ng battery na deep cycle ang tawag, no? Yung malaking deep cycle, yung ginagamit sa e-bike, sa bangka, ayun yung mga deep cycle, ayun yung matibay yung buhay nila, ano? Tapos, kailangan malaki ang battery nyo, okay? So, ayun lang, ang pag-ingatan nyo lang, huwag nyo gagamitin ang motor na walang battery. At huwag kayong gagamit na maliit na battery. Okay? So, ito na yung ating diode, ano? So, meron tayong sa charger, sa 5 wires natin, kung maalala nyo, meron tayong mga ganitong kulay. Pero wala tayong kulay black kasi itong diode na gagawin natin ay wala ng control, ano? Parang nilalabas na yung voltahe lahat para masuportahan niya yung ating sound, ano? Kung maalala nyo, itong pink tsaka yellow wire ng ating 5 wires, galing yan sa stator, ano? Isipin nyo na lang, yung diode, ito na yung ating 5 wires. So, sa 5 wires natin, merong pink tsaka yellow, ano? Saan ba natin nilalagay yung pink tsaka yellow wire? Sa stator, di ba? Kung saan tayo nag-full wave, yung dalawa doon, yung maaring dilaw tsaka white, di ba? So, i-ano ko lang sa inyo isa-isa. Tapos meron tayong red,
tsaka green sa ating 5 wires So ito yung red, ito yung positive natin at ito yung green ay negative. Ay nako, kakakain ko lang. Negative So kung iisipin mo, ito na yung substitute doon sa 5 wires mo Kinuha ko lang yung wire ng 5 wires para makita nyo kung saan yung pwesto ng bawat wire kung saan nakalagay yung papuntang stator, saan yung ground, saan yung battery. So kung makikita nyo yung positive natin, yung positive natin ito, yung dalawang white marking sa diode, itong dalawang white marking sa diode nakita nyo, yung paturo dyan ayun yung positive So ayun yung papuntang battery Okay? So ayun yung dalawang white marking positive Nakita niyo ayan yung ating positive. Sunod natin yung ground natin Hinanga muna natin. Ilalagay ko lang tong mga wire na to mga katropa. Tapos kung saan nyo tinanggal yung ating 5 wires, doon nyo rin isasauli yung ginawa natin yung ginawa nating charger ngayon. Iko-color coding nyo na lang sila So inarrange ko muna para pag may naiwan doon na pinagputulan nyo, i-color coding nyo na lang siya So okay, ito yung ating ground katapat nung ating positive Ito yung ground So makikita nyo yung positive sa taas, yung walang marking nakita nyo walang white marking, ayan yung ground Tapos yung merong white marking na salubong sa taas, ito ayan yung positive So tapatan sila. Kung yung dalawang white marking na magkasalubong ay positive, dun sa tapat nun sa baba naman yung ground ng ating motor, ay ng ating charger Okay, so itong dalawang white marking na magkahiwalay ito naman yung ang stator natin So ilagay muna natin. So yung dalawang white marking nakikita nyo mga katropa, positive yun. Tapos sa ilalim ng positive, yung walang white marking ay negative Okay, so next natin itong dilaw at pink. Pwedeng magkabaliktaran, pwedeng dyan o pwede dyan. Kahit saan mga tropa, walang problema. Kahit magbaliktaran yung pink tsaka dilaw, pwedeng yung pink sa kaliwa, yung dilaw sa kanan, o pwede naman sa kanan yung pink at sa kaliwa naman yung dilaw Kasi itong dalawang to, yung pink tsaka yellow wire, ayan yung papuntang stator natin Papuntang, kung malala nyo, kung nag full wave kayo, tapos sa taas ng sakit ng stator, meron tayong tinatanggal na dalawang wire yung kulay yellow tsaka white wire Yung yellow white wire, kung sa 5 wires natin, doon natin nilalagay sa pink tsaka yellow, ito yon. Yung tinanggal nyo na wire doon sa sakit ng stator nyo nung nag full wave kayo, dito natin ilalagay yon. Nakita nyo? Ito. Dito nyo ilalagay sa pink tsaka yellow. So ayan yung pwesto nila So tignan nyo mabuti mga katropa. Kung mas maganda, i-post nyo muna yung video para makita nyo mabuti yung kanyang pwesto bawat wire So ito yung positive, ito naman yung negative, at ito yung dalawang galing stator Ito yung kung saan tayo nag full wave ng stator. Okay, yung pink tsaka yellow wire So natin mga katropa, ito na, dinugtungan ko ng wire para umabot dun sa pinagtanggalan ko, pero doon pa rin yung coding natin sa taas So ayan. So ito yung kita nyo, yung dalawang white lining na magkasama, magkaturo, ay yung positive. Tapos tapat ng positive ay negative, di ba? Tapos itong dalawa ay papuntang stator yung pink tsaka yellow wire kahit magkabaliktaran yung dalawang yan So okay, so pagkatapos niyan, ilagay na natin sa heatsink mga katropa So ayun mga katropa, sana nagets nyo yung kung saan yung pwesto ng bawat, kung saan yung pwesto ng ground, saan yung pwesto ng positive, at saan yung pwesto ng yung pink tsaka yellow wire na papuntang stator Napaka-importante nun. Kung hindi, i-playback nyo na lang, tapos gayahin nyo na lang yung itsura nung pinagkagawa ko Pag nagawa na natin ito mga katropa, pag sinauli na natin dun sa kung saan natin tinanggal yung dating 5 wires natin, i-color coding nyo lang. Wala na kayong iwa-wiring. Kumbaga red wire to red wire, yellow wire to yellow wire, pink wire to pink wire,
at green wire to green wire, ano? So, i-color coding nyo lang mga katropa, okay? Okay, so ayan na, nilagay na natin yung ating thermal grease, no? Para may transfer niya yung init dun sa heatsink. Tapos ibalik na natin. Okay, ito na mga katropa, ibinalik ko na kung saan ko tinanggal yung 5 wires na tinanggal natin sa motor, ano? So, ayan. No? Applicable to kahit anong motor mga katropa. Itong Smash, modelo ko lang to, pero applicable to kahit anong motor, ano? So, ito yung tinanggal natin, ito yung pinutol natin, no? Ibinalik lang natin yung pinalit lang natin itong ginawa natin, ano? So, ito yung pinutol natin. Tapos kung maalala nyo, yung pinutol ko, andito nakalagay yung coding niya. I-color coding ko rin. Wala na akong ginawa. I-color coding lang, ano? So, ito na yung mga tropa. Kung maalala nyo, yung unang ano natin, halos 12.8, 12.7 lang. Ngayon, umaakit na siya sa 13.2, no? So, mas malakas siya mga tropa. Okay? Sana may matutunan kayo tropa sa aking tutorial at ingat sa pagwawiring. At ipaalala ko ulit mga katropa, bawal lang gamitin ang motor na walang battery, ano? Kasi puputok yung ating mga accessories at ilaw. Bawal gamitin rin na maliit ang ating battery, ano? Kasi itong tutorial na ito, itong charger na ito ay pangmalakihang battery na, ano? Tapos kung bibili man kayo ng battery, ang sabihin nyo, mas mainam kung deep cycle battery, ano? Sabihin nyo kung meron silang deep cycle battery para mas maganda. Okay mga katropa, at sana natuto kayo at God bless sa inyong lahat.